Sa araw ng mga ama, nagpadala sa akin ng isang kahon ng regalo ang aking anak na babae na supos na sorpresa. Pero tiningnan ito ng aking asawa at bumulong, "Huwag mong buksan." Tinanong ko, "Bakit hindi mo makita?" Tiningnan ko ito ng mas malapit sa nagyayelong pagkabigla. 1 minuto pagkatapos, dumating ang pulisya. Hindi mo paniniwalaan kung ano ang nasa loob ng kahon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento. Tatay, naiintindihan mo ba na kailangan ko ang pera ngayon, hindi pagkatapos mong mamatay? Nabali ang tasa ng kape sa matigas na sahig na kahoy. Natapon ang kayumangging likido sa alpombrang Persiano. Namula ang mukha ni Maria, at nanginginig pa rin ang kanyang manicured na mga daliri mula sa pagkakabitiw ng tasa. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang mga dokumento ng mana. 30 taon ng maingat na pagpaplano. Nabawasan sa sandata sa desperadong mga kamay ng aking anak na babae. Ang mga papel ay kumukulubot sa ilalim ng aking puting mga buko. Maria, hindi ako ATM. Makukuha mo ang iyong mana kapag dumating na ang panahon. Si Juan ay lumubog ng mas malalim sa aming sofa na katad. Ang kanyang ngisi ay lumalawak. Signa, Guillermo. Siya ang iyong tanging anak na babae. Ano ang ilang libo para tumulong sa amin? Ilang libo. Walang hiya ang lalaki. Noong nakaraang buwan, utang sa sugal. Bago yon, mga pamimili ni Maria. Ang mga kahilingan ay hindi kailanman tumigil, lalo pang lumakas. Tumulong sa inyo. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking 66 taong gulang na mga kasukasuan ay nagrereklamo. Tinulungan ko kayo sa loob ng 3 taon ng sunod-sunod. Ang aking retirement fund ay hindi ang inyong personal na bangko. Si Rosa ay lumitaw sa pintuan. Dish towel na nakabaluktot sa kanyang mga kamay. Pakiusap, lahat, kumalma lang. Maaari nating pag-usapan ito ng makatwiran. Makatwiran, biglang humarap si Maria sa kanyang ina. Nakatabi siya ng daan-daang libo, habang kami ay nalulunod sa utang. Utang na ginawa ninyo. Sabi ko ng tahimik. Utang mula sa inyong mga pili. Ang family photo sa mantle ay nakaharap pababa. Nahulog ba ito sa galit ni Maria? O sadyang ibinaligtad ito ng isang tao? Ang pilak na frame ay sumasalamin sa ilaw mula sa kisame na parang salamin, na nagpapakita lamang ng walang laman na liwanag. Si Juan ay lumipat pasulong, mga siko sa kanyang mga tuhod. Tingnan mo, matanda, hindi ka na bumabatang bata. Bakit hindi mag-enjoy sa pagbabahagi ng iyong yaman habang buhay ka pa, upang makita itong pinahahalagahan? Matanda, ang disrespect ay mapait sa aking bibig. Ito mula sa isang taong hindi kailanman nagkaroon ng matatag na trabaho, na nabubuhay sa credit cards ng aking anak na babae, at sa aking paminsan-minsang kabutihang loob. Dahil nagtrabaho ako ng 43 taon para sa perang iyon. Bawat salita ay lumabas ng mas matigas kaysa sa huli. 43 taon ng 12 oras na araw. Napalampas na hapunan, kinanselang bakasyon. Para nang magkaroon ka ng komportableng pagkabata, Maria. Para ang iyong ina at ako ay makapag-retire ng may dignidad. Dignidad. Malupit na tumawa si Maria. Ano ang dignipikado sa pag-iimbak ng pera habang ang iyong anak na babae ay nagdurusa? Nagdurusa. Tiningnan ko ang kanyang designer handbag, ang kanyang bagong highlights, ang kanyang mamahaling alahas, ang bagong-bagong sapatos ni Juan. Ang kanilang pagdurusa ay mukhang kahanga-hanga komportable. Ang inyong pagdurusa ay gawa ninyo mismo. Ang mga salita ay lumabas bago ko mapigilan. Bawat krisis, bawat emerhensya, bawat desperadong kahilingan ng pera, lahat ay ginawa ninyo. Ang katahimikan ay humaba ng mahigpit na parang piano wire. Si Rosa ay ganap na pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay maputla. Guillermo, bumulong siya. Baka dapat nating dapat ano. Ang boses ni Maria ay pumutok na parang basag na salamin. Dapat patuloy na paganahin ang iyong kasakiman. Dapat patuloy na magkunwaring mapagmahal na ama ka sa halip na sakim na kuripot. Ang mga paratang ay tumama na parang pisikal na suntok. Sakim, selfish, unloving. 40, 3 taon ng sakripisyo. At ito ang aking gantimpala. Si Juan ay tumayo. Ang kanyang ekspresyon ay nagbabago sa mas pangit. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko, Guillermo? Iniisip ko na nasiyahan kang makita kaming naghihirap. Ginagawa kang makapangyarihan, hindi ba? Lumabas kayo. Ang mga salita ay nagmula sa malalim sa aking dibdib. Kayong dalawa, lumabas sa aking bahay. Ang inyong bahay. Mapanganib na nagniningning ang mga mata ni Maria. Ang bahay na ito na tinulungan ni nanay na bayaran. Ang bahay na ito kung saan ako lumaki. Hindi mo basta maaring itaboy ang iyong sariling anak na babae. Panoorin mo ako.
Pero hindi siya gumagalaw. Gayon din si Juan. Nanindigan sila roon na parang mga mandaragit na nakasinghot ng kahinaan. Naghihintay na ako ay sumuko. Naghihintay sa karaniwang paghingi ng tawad, sa karaniwang kompromiso, sa karaniwang tseke na isinusulat upang bumili ng pansamantalang kapayapaan. Hindi sa oras na ito. Lumakad ako patungo sa pintuan sa harap at binuksan ito ng malawak. Pumasok ang malamig na hangin sa gabi na may dalang amoy ng honeysuckle at ang malayong tunog ng tawa ng mga kapitbahay. Normal na pamilya na nagkakaroon ng normal na usapan. Gaano katagal mula nang tayo ay tumawa ng magkasama? Maria, sabi ko nang hindi lumilingon. Dalhin mo ang iyong asawa at umalis. Huwag nang bumalik hanggang handa ka na magkaroon ng magalang na usapan tungkol sa iyong mga problema, sa pananalapi, at iyong mga solusyon na hindi kasama ang aking pitaka. Pagsisisihan mo ito, sisitsit niya, kinuha ang kanyang bag. Kapag matanda ka na at may sakit at kailangan ng isang tao na mag-alaga sa iyo, alalahanin mo ang sandaling ito. Alalahanin mo kung paano mo pinili ang pera kaysa sa pamilya. Ang kanyang takong ay tumapik sa hardwood na parang mga putok ng baril. Sumunod si Juan, huminto sa threshold. Hindi pa tapos ito, matanda, bulong niya. Ang pamilya ay hindi nag-iwan sa pamilya. Isinara ang pinto ng malakas upang umuga ang mga bintana. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kanilang sigawan. Nanindigan akong nagyayelo sa pintuan sa harap. Ang aking mga kamay ay nakahawak pa rin sa tansong hawakan. Sa pamamagitan ng mga decorative glass panels, pinanood ko ang BMW ni Maria na agresibong umatras mula sa aming driveway, mga gulong na umiikot sa aspalto. Ang malambot na hakbang ni Rosa ay lumapit mula sa likod. Guillermo. Dahan-dahan akong lumingon. Ang living room ay mukhang battlefield. Mga mansa ng kape ay nagdilim sa alpombrang persyano na binili namin para sa aming 20th anniversary. Mga dokumento ng mana ay nakakalat sa sahig na hardwood na parang mga nalaglag na dahon. Ang nakabaligtad na family photo ay nakakuha ng lamplight. Ang pilak na frame ay kumukutya-kutya. 43 taon. Bumulong ako ng higit sa aking sarili kaysa sa kanya. 43 taon akong nag-overtime shifts sa kanyang high school years upang magkaroon siya ng bagong damit, college textbooks, ang kotse para sa kanyang 16 na TA birthday. Nahuli ang aking boses sa kasal na hindi namin kayang bayaran, pero binayaran pa rin. Pinulot ni Rosa ang mga nakakalat na papel. Ang kanyang mga galaw ay maingat at sinasadya. Naghihiyap siya, Guillermo. Ang problema sa sugal ay kanyang pili. Ang mga salita ay lumabas ng mas matalas kaysa sa inilaan ko. Bawat tagbisita sa kasino, bawat online bet, bawat kasinungalingan tungkol sa kung saan napunta ang pera, kanyang mga pili. Lumakad ako patungo sa mantle at inayos ang family photo. 5 taong gulang na Maria ay ngumiti pabalik sa akin. Walang ngipin at inosente. Nakaupo sa aking mga balikat sa county fair. Kailan naging ganitong manipulatibong estranghero ang masayang batang iyon, na humihingi ng aking buhay na savings? Alalahanin mo noong gusto niya ang dollhouse para sa Pasko. Tanong ko, hinahawakan ang salamin. Ang isa mula sa mamahaling tindahan ng laruan sa bayan. Nag-double shifts ako sa loob ng 2 buwan upang kayang bayaran ito. Sapat na ang katahimikan ni Rosa. Pareho naming naalala katulad ng naalala namin ang mga ballet lessons, ang summer camps, ang mga brand name shows dahil lahat ng kanyang kaibigan ay mayroon. Bawas sakripisyo na ginawa ng masaya para sa kaligayahan ng aming anak na babae. At ngayon ay nagtatapon siya ng tasa ng kape sa akin dahil hindi ko ibibigay ang aking retirement fund. Hindi niya ito itinapon sa iyo, Guillermo. Itinapon niya ito sa sahig. Ang pagkakaiba ay walang saysay. Ang karahasan ay pareho. Kahit itinutok sa akin o sa aking mga ari-arian, ang disrespect ay magkatulad. Yumuko ako at pinulot ang isa sa mga dokumento ng mana. Ang legal na wika ay nagiging malabo habang binabasa ko ito. Pero alam ko ang bawat clause ng lubos. Mga taon ng maingat na pagpaplano, konserbatibong investments, delayed gratification. Lahat upang si Maria ay maging financially secure pagkatapos naming mawala. Impluwensya ni Juan. Tahimik na sabi ni Rosa. Pinupuno niya ang kanyang ulo ng mga ideya tungkol sa kung ano ang utang namin sa kanya. Hindi nilikha ni Juan ang kanyang kasakiman. Binigyan niya lang ito ng pahintulot na ipakita ang sarili. Ang malupit na katotohanan ay nakabitin sa pagitan namin. Ang aming anak na babae ay naging isang taong halos hindi namin kilala. At pinayagan namin ito sa pamamagitan ng palaging pagsuko, palaging pagsusulat ng tseke, palaging pag-ayos ng kanyang pinakabagong krisis gamit ang aming pera. Bumuz ang aking phone, isang text message mula sa hindi kilalang numero. Pero agad kong kinilala ang estilo ng pagsusulat.
Tatay, sana masaya ka. Kailangan ng mga bata ng winter coats at school supplies. Pero mukhang mas mahalaga ang iyong mahalagang pera kaysa sa iyong mga apo. Huwag umasa na makita sila sa malapit na panahon. Mga apo, ang ultimate weapon sa arsenal ni Maria. Si Emma at Jeke, 8 at 6 na taong gulang. Inosenteng casualties sa digmaan ng kanilang ina para sa aking pitaka. Alam niya eksakto kung saan tatama upang magdulot ng maximum pain. Ipinakita ko kay Rosa ang message. Nagkunot ang kanyang mukha. Hindi niya talaga itatago sila sa amin, hindi ba? Pero pareho naming alam na gagawin niya. Ginawa niya ito noon sa mas maliit na argumento. 1 linggo rito, 2 linggo roon. Tuwing hindi kami agad sumunod sa kanyang financial demands, ang mga bata ay ginagamit bilang bargaining chips sa kanyang walang katapusang paghahanap ng pera. Guillermo, baka dapat nating muling isaalang-alang. Hindi. Ang salita ay lumabas na parang putok ng baril. Hindi na. Hindi ako magpapa-hostage sa mga banta tungkol sa mga apo. Hindi ko ituturo kina Emma at Jeke na ang pag-ibig ay maaring bilhin. Na ang family relationships ay transaksyon. Napaatras si Rosa sa aking vehemence. Sa 38 taon ng kasal, bihira niya akong makitang ganito magalit. Kahit sa aming pinakamalalang argumento, hindi ako nagsalita ng may ganitong malamig na finality. Pero may nagbago ngayong gabi. Ilang pangunahing pag-unawa tungkol sa aking anak na babae. Tungkol sa aming relasyon, tungkol sa hinaharap na inaasahan ko para sa aming pamilya. Ang ilusyon na mapagmahal na sakripisyo ay nabasag ng lubos katulad ng tasa ng kape. Bumuzz muli ang aking phone. 6 na araw pagkatapos, nakaupo ako sa aming front porch na may Sunday pepper. Sinusubukang makahanap ng normalidad sa Father's Day morning routine. Ang kape ay lumamig na sa aking mug, pero hinawakan ko pa rin ito. Pinapanood ang mga kapitbahay na lumalabas para sa kanilang weekend activities. Ang mga crews ay naglo-load ng kanilang kotse para sa mukhang family outing. Ang mga santos ay nagtatrabaho sa kanilang hardin. Ang kanilang tawa ay nagdadala sa tahimik na suburban street. Si Rosa ay gumagalaw sa loob ng kusina. Ang malambot na kalampog ng breakfast dishes ay lumalabas sa bukas na bintana. Gumugol kami ng linggo sa maingat na usapan. Sumasayaw sa paligid ng Maria-shaped hall sa aming family dynamic. Wala sa amin ang nakarinig mula sa kanya mula noong gabing iyon. Walang tawag, walang texts, walang surprise visits na humihingi ng pera o reconciliation. Ang katahimikan ay mukhang hindi natural. Sa 3 taon ng financial crisis, hindi pa nagtagal si Maria nang walang kontak. Karaniwan sa 3 araw, tatawag siya na may paghingi ng tawad at mas maliit na kahilingan. Sumusubok sa tubig bago maglunsad sa kanyang susunod na malaking plea para sa pera. Pero iba ito. Ang kumpleto ng katahimikan ay mukhang sinasadya, kalkulado, halos parang ang kalmado bago ang bagyo. Bahagi ko ay nakaramdam ng G, bahagi ko ay nag-aalala. Ang rumble ng delivery truck ay sumira sa aking mga iniisip. Tumingin ako mula sa sports section upang makita ang kayumangging US vehicle na bumagal sa harap. Ang aming bahay, kakaiba, wala kaming inaasahan, at rare ang Sunday deliveries maliban kung may nagbayad extra para sa weekend service. Lumundag ang driver, kumonsulta sa kanyang handheld device. Pagkatapos ay kumuha ng medium-sized box mula sa likod. Lumapit siya na may professional efficiency ng isang taong nagtatrabaho ng holiday overtime. Guillermo Reyes, ako iyon. Maligayang araw ng mga ama, sabi niya, inaalok ang package sa kanyang electronic clipboard. Dapat may nag-isip ng mataas sa iyo upang magbayad para sa Sunday delivery. Pinirmahan ko ang aking pangalan. Pinag-aralan ang shipping label habang lumalayo siya. Walang visible return address, generic shipping information lamang. Ang kahon ay nakakagulat na magaan para sa laki nito. Ruly ang dimensions ng showbots, pero tumitimbang ng mga 2 lb sa pinakamarami. Kanino galing iyan? Tawag ni Rosa mula sa kitchen doorway. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa dish towel. Walang ideya. Dinala ko ang package sa loob. Inilagay ito sa coffee table kung saan nakakalat ang inheritance documents. 6 na araw na ang nakalipas. Walang return address, lumapit siya. Ang kanyang ekspresyon ay curious pero cautious. Si Rosa ay palaging mas suspicious sa unexpected deliveries kaysa sa akin. Masyadong maraming taon ng pakikinig tungkol sa package bombs at mail fraud sa evening news. Baka mula sa mga apo, iminungkahi niya, pero kulang sa conviction ang kanyang tono. Si Emma ay nagtatanong tungkol sa araw ng mga ama noong nakita namin sila noong nakaraang buwan. Bago ginamit ni Maria sila laban sa amin. Bago ang mga banta at ultimatums. Itinulak ko ang mga iniisip na iyon. Maaari, sumangayon ako, kahit may mali ang pakiramdam.
Ang timing ay mukhang masyadong convenient, masyadong kalkulado, at hindi magbabayad si Emma para sa special Sunday delivery. Si Rosa ay lumapit ng mas malapit. Sinusuri ang kahon na may methodical attention na dala niya sa lahat mula sa grocery shopping hanggang crossword puzzles. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga gilid ng shipping label. Guillermo, mabagal na sabi niya. Huwag mong buksan ito. Bakit? Itinuro niya ang isang bagay na lubos kong na-miss sa aking casual handling. Hindi mo ba nakikita ang mga butas? Para sa paghinga, na nangangahulugan na may buhay sa loob. Bumagsak ang aking tiyan. Ngayong itinuro niya ito, nakita ko ang maliliit na punctures sa cardboard. Halos hindi nakikita maliban kung alam mong tumingin. Maliit, precise holes na malinaw na sinadya ng isang tao. Breathing holes, ulit ko, ang aking boses ay flat. May buhay sa loob, kumpirmado ni Rosa. Umatras mula sa coffee table. Ang tanong ay ano? Nanindigan kami roon sa aming living room. Nakatitig sa innocent-looking package na parang bigla itong magkakaroon ng mga paa at tatakbo palayo. Ang morning sunlight na dumadaloy sa aming mga bintana ay mukhang mas malamig ngayon. Ang suburban kiet ay mas ominous. Sino ang magpapadala sa amin ng isang bagay na buhay? Bulong ni Rosa. Pero kahit habang nagtatanong siya, nararamdaman ko ang malamig na certainty na naninirahan sa aking dibdib. Ang timing, ang anonymous sender. Ang Sunday delivery na nagdiyak na kami ay nasa bahay at walang hinala. Hindi ito regalo. Ito ay ibang bagay ng lubos. Mula sa loob ng kahon ay nagmula ang pinakamahinang tunog. Malambot na rusling na nagpawalang galaw sa amin pareho. Tumigil ang tunog ng mabilis katulad ng pagkakasimulang nito. Iniiwan kaming intense silence. Hinawakan ni Rosa ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay nakakabit sa aking balat sa pamamagitan ng koton ng aking polo shirt. Narinig mo ba yon? Hininga niya. Tumango ako. Hindi mapagkakatiwalaan ang aking boses. Anuman ang nasa kahon na yon ay buhay na buhay. At ito ay nagigising. Malambot na hissing sound ay lumabas mula sa cardboard. Halos hindi marinig, pero malinaw na real. Pareho kaming nagyayelo. Nakatitig sa package na parang maari itong sumabog anumang oras. Tumigil ang tunog. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin na parang hinintay na hininga. Pagkatapos ay dumating muli ito. Mas mahaba sa oras na ito. Natatanging hiss na nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Higpit na higpit ang hawak ni Rosa sa aking braso hanggang ang kanyang mga kuko ay nakagat sa tela ng aking shirt. Guillermo, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hininga. Tawagan mo na ang isang tao ngayon. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinugot ko ang aking phone. Muscle memory na kumukuha habang ang aking isip ay nagpupumilit na iproseso kung ano ang aming kinakahara. Ang mga numero ay mukhang dayuhan sa ilalim ng aking nanginginig na mga daliri. Ano ang inyong emergency? 911. May suspicious na package kami dito na may buhay sa loob. Ang mga salita ay lumabas ng mas mabilis kaysa sa inilaan ko. Na-deliver ito ngayong umaga na walang return address at gumagawa ito ng mga tunog. Sir, maaari ninyong ilarawan ang mga tunog na naririnig ninyo. Tumingin ako kay Rosa na tumango ng nag-encourage. Tumigil muli ang hissing. Pero pareho naming alam na babalik ito. Hissing. Sabi ko, parang. Hindi ko matapos ang sentence. Parang ahas. Ang iniisip ay mukhang masyadong mapanganib na sabihin ng malakas. Mayroon bang visible threats o damage sa package? Walang visible damage. Pero may maliliit na butas na sinuntok sa cardboard. Breathing holes. Pumutok ang aking boses sa huling salita. Sir, agad akong nagpapadala ng mga opisyal sa inyong lokasyon. Pakikalmahin ang safe distance mula sa package at huwag subukang buksan ito. Maaari ba kayong lumipat sa ibang silid? Mga 6 kami ang layo sa aming living room. Dapat ba kaming umalis sa bahay? Manatili sa loob, pero panatilihin ang inyong distansya. Dapat dumating ang mga opisyal sa loob ng 0 minuto. Huwag hawakan o ilipat ang package sa ilalim ng anumang circumstances. Ang linya ay tahimik maliban sa pagtaype ng dispatcher. 0 minuto ay mukhang eternity kapag may mapanganib na bagay na nakaupo sa aming coffee table. Lumalakas sa bawat sandali. Sino ang maaring gumawa nito, Guillermo? Tanong ni Rosa nang matapos akong mag-hang up. Ang tanong na kinatatakutan ko. Ang sagot ay mukhang obvious. Pero ang pagsabi nito ng malakas ay magpapakatotoo nito. Magpapahintulot na ang aming anak na babae ay tumawid sa linya na hindi ko inakalang posible. Natatakot akong hulaan, aminado ako. Pero ang aking isip ay naroon na. Nagugnay ng mga tuldok na ayaw kong makita. Ang timing sa araw ng mga ama
ay hindi coincidental. Ang anonymous sender na alam ang aming address, aming schedules, aming vulnerabilities. Isang taong sapat na galit tungkol sa aming kamakailang argumento upang maglano ng isang bagay na ganito elaborate, ganito cruel. Isa pang tunog mula sa kahon ay nagpawalang galaw sa amin pareho, hindi lamang hising sa oras na ito, pero rustling na nagmumungkahi ng galaw, isang bagay na nagbabago ng posisyon sa loob ng confined space. Ang argumento, tahimik na sabi ni Rosa, 6 na araw na ang nakalipas. Siya ay sobrang galit nang umalis siya. Hindi niya kailangang banggitin ang pangalan ni Maria. Pareho naming iniisip ito. Parehong dumating sa parehong horrible conclusion sa pamamagitan ng iba't ibang landas ng logic at dread. Pero ito itinuro ko ang package. Hindi ito galit. Ito ay ibang bagay. Pagganti. Ang salita ay nakabitin ng hindi binibigkas sa pagitan namin. Masyadong pangit na sabihin, pero imposible na balewalain. Ang aming anak na babae, ang batang aming pinalaki at sinuportahan at minahal sa kabila ng kanyang mga flaws, ay nagpadala sa amin ng isang bagay na dinisenyo upang takutin o saktan kami. Ang kahon ay nagrostol muli, mas insistent sa oras na ito. Anuman ang nasa loob ay tiyak na gising na ngayon. Marahil nalilito sa kanyang surroundings. Posibleng agitated sa aming mga boses at galaw. Anong uri ng tao ang gumagawa nito sa kanyang sariling mga magulang? Pumutok ang boses ni Rosa sa tanong. Isang desperado, sabi ko, kahit ang mga salita ay mukhang inadequate. Isang taong iniisip na sila ay nagrabyado. Pero malalim sa loob alam ko na higit pa ito sa desperation. Ito ay nangangailangan ng pagpaplano, kalkulasyon, antas ng malis na nagsasalita sa isang bagay na nasira sa relasyon sa pagitan ng magulang at anak. Si Maria ay hindi lamang naglashed out sa galit. Ginawa niya ang sinasadyang act ng psychological warfare. Ang tunog ng mga pinto ng kotse na sumasara sa labas ay nagpawalang galaw sa amin pareho. Sa pamamagitan ng front window, nakita ko ang police cruiser sa aming driveway. 2 opisyal na lumalakad patungo sa aming pinto na may purposeful stride ng mga taong trained na humawak ng dangerous situations. Ang relief ay dumaloy sa akin ng mabilis na nagpahina ng aking mga tuhod. Dumating ang professional help. Malapit na, anuman ang nightmare na nakatago sa innocent-looking package na iyon ay magiging responsibilidad ng ibang tao na humawak ng ligtas. Ang doorbell ay tumunog, matalim at authoritative, sa tense quiet ng aming tahanan. Binuksan ko ang pinto bago si Officer Todd Reyes ay makakatok sa pangalawang beses. Ang kanyang presence ay napuno ng door frame, matangkad, solidly built na may practiced alertness ng isang taong humawak ng domestic emergencies. Ang nameplate sa kanyang uniform ay nagbabasa T. Reyes. Emma Reyes, ako si Officer Reyes. Natanggap namin ang inyong tawag tungkol sa suspicious package. Salamat sa mabilis na pagdating. Umisod ako upang payagan siyang pumasok. Nasa living room ito. Pinunasan niya ang kanyang boots sa aming welcome mat bago tumawid sa threshold. Si Rosa ay lumitaw sa hallway. Short pa rin ang kanyang apron. Mga kamay na nakabaluktot ng nervous. Officer, sobra kaming grateful na nandito ka. Hindi namin alam kung ano pa ang gagawin. Ginawa ninyo ang eksaktong tama, ma'am. Ang kanyang boses ay may calm authority. Maaari ba ninyong ipakita sa akin ang package? Inakay namin siya sa living room kung saan nakaupo ang kahon sa aming coffee table. Mukhang mas maliit ngayon na dumating ang professional help. Lumapit ng maingat si Officer Reyes. Hinugot ang latex gloves mula sa kanyang utility belt. Kailan ito dumating? Mga 35 minuto na ang nakalipas, sabi ko. Sunday delivery. May nagbayad extra para sa weekend service. Sinusuri niya ang shipping label nang hindi hinahawakan ang kahon. Walang visible return address. At narinig ninyo ang mga tunog mula sa loob. Hissing. Tahimik na sabi ni Rosa. Parang, hindi niya matapos. Parang ahas, kumpleto ni Officer Reyes ng matter-of-factly. Nahawakan ko na ang similar situations noon. Karaniwan non-venomous, pero ginagawa namin ang bawat precaution. Hinugot niya ang kanyang radyo. Tinatawag ko ang animal control. Mayroon silang proper equipment para sa safe removal. Dispatch. Ito ay Unit 47 na humihingi ng Animal Control Services sa 1,200 at 47 Maple Street. Suspected snake delivery sa residential package. Ang radyo ay nagkakal pabalik na may confirmation. 20 minuto para sa animal control na tumugon. Lumingon tabalik si Officer Reyes sa amin. Nagbabago mula sa procedural efficiency patungo sa investigative curiosity. May ideya ba kayo kung sino ang maaring nagpadala nito? Ang tanong na kinatatakutan ko. Naramdaman ko ang mga mata ni Rosa sa akin.
Naghihintay kung paano ako tutugon. Hindi ko alam, maingat na sabi ko. Marahil ilang bata na naglalaro ng pranks. Bahagyang nagsharpen ang kanyang geze. Kailangan ng mga bata ng access sa live animals, shipping materials, kalaman sa inyong address. Ito ay nangangailangan ng pagpaplano at resources. Natuyo ang aking bibig. Tama siya. Isang taong may means at motive ang sinadyang nagpadala sa amin ng ahas sa araw ng mga ama. May kamakailang conflicts ba kayo? Family disagreements. Family disagreements. Ang frase ay nakabitin sa hangin na parang accusation. Si Rosa ay tense sa tabi ko. Pareho kaming naglalakad sa tightrope sa pagitan ng honesty at loyalty. Wala na maaaring humantong dito. Pinangasiwaan ko. Sinusuri ni Officer Reyes ang aking mukha. Napansin ang hesitation. Pero hindi niya pinilit. Sa halip, hinugot niya ang maliit na notebook. May unusual charges ba sa inyong credit cards kamakailan? Pet stores, exotic animal suppliers. Ang tanong ay tumama sa akin na parang physical blow. Pet stores. Ang memory ay bumagsak sa akin na may terrible clarity. Ang charge na napansin ko sa last month's statement. Ginagamit ni Maria ang aking credit card para sa emergencies. Reptile Palace 12,750. Inakala ko ito ay isang bagay para sa mga apo. Hindi ahas. Hindi kailanman ahas. Mr. Reyes. Okay ka lang ba? Pinilit ko ang aking ekspresyon pabalik sa neutral. Kahit ang aking puso ay bumubuntong sa aking ribs. Okay lang ako. Nagpoproseso lang ng lahat nito. Pero hindi ako okay. Ang mga puzzle pieces ay bumagsak ng may horrifying clarity. Ang timing, ang kalaman sa aming routines, ang access sa aking credit card, ang deliberate cruelty ng pagpili sa araw ng mga ama. Nagpadala sa akin ng ahas ang aking anak na babae. Magfa-file ba kayo ng formal report? Tanong ni Officer Reyes. Maaari naming imbestigahan ang origin ng package. Maghabla kung makikilala namin ang sender. Tiningnan ko si Rosa. Nakita ang parehong conflict sa likod ng kanyang mga mata. Bahagi ko ay nais ng justice. Pero ang mas malaking bahagi, ang bahaging gumugol ng 34 taon na pinoprotektahan si Maria sa kabila ng kanyang flaws, ay hindi makakayang ibigay siya sa pulisya. Hindi, tahimik na sabi ko. Ayaw kong gumawa ng mountain out of a molehill. Kung ito ay prank lang, mukhang excessive ang pag-file ng charges. Gumawa ng note si Officer Reyes. Kahit ang kanyang ekspresyon ay nagmumungkahi na narinig niya ito noon. Family loyalty na nagtrum sa justice. Kahit ang family members ay tumawid sa dangerous lines. Isa pang vehicle ay pumasok sa aming driveway. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko ang puting van na may animal control services na nakapinta sa gilid. Iyan si Mike Santos, sabi ni Officer Reyes. Pinakamahusay na wildlife specialist sa county. Malulutas niya ito ng ligtas sa loob ng oras. Pero habang pinapanood ko ang animal control officer na kunin ang kanyang equipment, alam ko na ang real situation ay nagsisimula pa lang. Si Mike Santos mula sa animal control ay nagtatrabaho na may methodical efficiency ng isang taong humawak ng stranger situations kaysa sa amin. Sa loob ng 20 minuto, ligtas niyang na-extract ang 3-foot corn snake mula sa shipping box, kumpirmado na non-venomous, at inilagay ito sa secure carrier para sa transport sa local reptile rescue. Magandang specimen, sabi niya, sinisecure ang carrier sa kanyang van. May nagbayad ng magandang pera para dito. Ang corn snakes ay gumagawa ng excellent pets kapag properly cared for. Sayang na ginamit ito ng isang tao para sa anuman ito. Si Officer Reyes ay nakipagkamay sa amin pareho bago umalis. Tawagan kung naalala ninyo ang anuman tungkol sa possible senders. Mr. Reyes. Kahit ang pranks katulad nito ay maaring escalate kung iwan on check. Tumango ako, pinananatili ang facade ng cooperation, habang ang aking isip ay nag-churn na may darker possibilities. Parehong nawala ang mga vehicle sa aming tahimik na suburban street. Iniiwan kaming mag-isa ni Rosa na may aftermath ng umaga. Ang living room ay mukhang iba ngayon. Violated somehow, sa kabila ng professional cleanup. Ang coffee table ay may faint water stains, kung saan dinisinfect ni Mike ang surface. Ang nakakalat na inheritance documents ay narestacks ng maayos. Pero ang kanilang symbolic power ay nag-shift. Hindi na sila tools ng family planning. Pero evidence ng betrayal na nag-trigger sa morning events. Si Rosa ay abala sa kusina. Nagpapatakbo ng tubig sa lababo na may unnecessary vigor. Stress cleaning, ang kanyang standard response sa family crisis. Nanindigan ako sa front window na pinapanood ang mga crews na bumalik mula sa kanilang araw ng mga ama outing. Ang kanilang coats ay loaded na may picnic gear at children's slaughter. Normal families, normal Sunday mornings,
Normal fathers na hindi nakakatanggap ng venomous surprises mula sa kanilang mga anak na babae. Ang credit card charge ay nasusunog sa aking memory na parang brand. Reptile Palace 12,753 linggo na ang nakalipas. Ngayon pagkatapos ng aming argumento tungkol sa inheritance. Perfect timing para sa pagpaplano ng revenge. Ang aking phone ay mabigat sa aking mga kamay habang nag-scroll ako sa contact information ni Maria. Ang kanyang ngiting photo ay tumingin pabalik sa akin. Isang larawan mula sa birthday party ni Emma noong nakarang taon. Bago ang financial demands ay escalated. Bago ang mga banta tungkol sa grandchildren access. Bago ang snake delivery ngayong umaga. Tatawagan mo ba talaga siya? Tahimik na tanong ni Rosa mula sa kitchen doorway. Kailangan kong malaman ng sigurado. At kung aminado siya, ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin na parang challenge. Ano ang gagawin ko kung confirmed ang aking suspicions? Anong action ang maaring gawin ng isang ama laban sa anak na babae na tumawid sa ganitong fundamental line? Wala pa akong sagot, pero alam ko na necessary ang usapan. Ang phone ay tumunog ng 2 beses bago siya sumagot. Tatay. Ang boses ni Maria ay may artificial brightness. Ang tono na ginagamit niya kapag may gusto siya o nagtatago ng isang bagay. Kumusta ang iyong araw ng mga ama? Higpit na higpit ang aking hawak sa phone. Kumusta ang aking araw ng mga ama? Kung siya ay inosente, natural ang tanong. Kung siya ay guilty, ito ay cruel mockery. Interesting morning, actually. Pinanatili kong neutral ang aking boses, conversational. Maria, hindi mo ba alam ang anuman tungkol sa strange Father's Day gift? Hindi, tatay. Ano ang nangyari? Mabilis ang kanyang response. Halos masyadong mabilis. Pero ito ang nangyari pagkatapos na nagkumpirma sa aking worst suspicions. Sa background, malinaw, narinig ko ang tahimik na tawa ni Juan. Hindi ang surprise chuckle ng isang taong nakarinig ng unexpected news. Pero ang satisfied snicker ng isang taong iniisip na nakalusot sa isang clever. Ang tunog ay tumama sa akin na parang physical blow. Nawala ang lahat ng doubt sa sandaling iyon ng careless amusement. Nagpadala sa akin ng ahas ang aking anak na babae. At nakakatuwa ito sa kanyang asawa. Ilang confusion lang sa delivery. Sabi ko, nagpupumilit na panatilihin ang steady ng aking boses. Wala important. Dapat ko nang palayain ka. Sigurado ka bang okay ang lahat? Mukha kang strange. Strange. Natuklasan ko na ang aking tanging anak na babae ay sinusubukang takutin ako gamit ang live reptile. At iniisip niya na strange ako. Okay ang lahat, Maria. Enjoy your Sunday. Tinapos ko ang tawag bago siya makarespond. Bago ang aking carefully maintained composure ay lubos na mag-crack. Nanginginig ang phone sa aking mga kamay habang ang full weight ng betrayal ay naninirahan sa akin. Si Rosa ay lumitaw sa aking tabi. Binabasa ang aking mukha na may intuition ng 38 taon ng kasal. May narinig ka. Tumawa si Juan. Ang mga salita ay lumabas ng flat, emotionless sa background. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, tumawa siya na parang ang pinaka-funny na joke na narinig niya. Natagpuan ng kanyang kamay ang aking braso. Steadying presence sa shifting landscape ng aming family dynamics. Ano ang gagawin mo? Tumingin ako pababa sa phone, pagkatapos patungo sa aking home office, kung saan ang computer ay may access sa bank accounts, credit cards, at lahat ng financial tools na nagpanatili kay Maria afloat sa loob ng 3 taon. Ituturo ko sa aking anak na babae ang tungkol sa consequences. 7:00 ay natagpuan akong nakaupo sa aking home office. Saradong pinto. Computer na humuhum quietly sa evening stillness. Gumugol ako ng hapon sa maingat na pag-iisip. Naglalakad sa aming neighborhood. Nagre-review ng 30 taon ng financial decisions na nagdala sa amin sa sandaling ito. Ang galit ay nanirahan sa isang bagay na mas malamig, mas purposeful. Ang aking desk ay may accumulated evidence ng generosity ng isang ama. Bank statements na nagpapakita ng monthly transfers upang masakop ang rent ni Maria. Credit card bills na binayaran ko nang walang tanong. Insurance premiums, car payments, emergency loans na hindi naibalik. 3 dekada ng enabling disguised as love. Ang leader portfolio sa tabi ng aking keyboard ay naglalaman ng documents na re-review ko ng 12 ng beses. Copies ng checks written for her wedding. Receipts mula sa car na ibinenta ko upang bayaran ang kanyang gambling debts. Bank transfers labeled emergency assistance na naging monthly obligations. Bawat piraso ng papel ay nagsasabi ng paihong story ng anak na babae na natuto na makita ang kanyang ama bilang endless source ng pera sa halip na guidance. Ang computer screen ay glowed habang nag-navigate ako sa aming online banking portal. Ang aking mga daliri ay steady na gumagalaw sa keyboard. Tinatipe ang familiar passwords,
na hindi ko kailanman ibinahagi kay Maria. Kahit nagawa niya ma-access ang marami nang wala sila. Una, ang credit card account. Ang payahong nagpapakita ng Reptile Palace charge mula 3 linggo na ang nakalipas. Si Maria ay lumitaw bilang authorized user. Status na ibinigay ko sa kanya sa college para sa emergencies. 20 taong gulang na emergencies na multiplied sa permanent lifestyle. Nag-click ako sa Manage Users. Ang system ay nag-prompt sa akin na may security questions. Ang may denam ng aking ina, ang street kung saan ako lumaki. Simple answers na nag-unlock ng access sa tools na dapat ko nang ginamit taon na ang nakalipas. Remove authorized user. Tanong ng screen sa neutral blue text. Ang aking cursor ay hovered sa confirm sa mga 0 segundo. Hindi mula sa hesitation, pero mula sa profound shift na nararamdaman ko na nagaganap sa loob ko. 30 taon kong pinondohan ang iyong irresponsibility. Sapat na, nag-click ako. User access revoked. Ang changes ay mag-i-effect sa loob ng isang business hour. Susunod ang EAN changes. Somehow natutunan ni Maria ang mga numero. Marahil pinapanood sa aking balikat sa isa, sa aming maraming financial rescue missions. Pinili ko ang bagong digits ang taon na kinasal kami ni Rosa. Mga numero na may meaning sa aming relasyon, pero wala sa schemes ng aming anak na babae. Ang automated payments ay nangangailangan ng mas maraming attention. Monthly transfers sa kanyang checking account. Ang recurring payment para sa kanyang car insurance. Subscription service para sa kanyang GYM membership na kumbinsido niya akong essential para sa kanyang mental health. Bawat cancellation ay nangangailangan ng confirmation. Digital paper trail ng aking decision na tumigil na maging kanyang private bank. Nanatiling steady ang aking mga kamay sa buong process. Walang trembling, walang hesitation. Hindi ito cruelty. Ito ay overdue accountability. Naalala ko ang usapan noong nakaang buwan nang tumawag siya. Umiyak tungkol sa gambling debts, kung paano niya ipinangako na ito ang huli, ang final crisis na kailangan kong solusyonan. Pinaniwalaan ko siya, nag-transfer ng isa pang $5,000, at sinabi kay Rosa na tinutulungan namin ang aming anak na babae na matuto ng responsibility. Sa halip, tinuturuan ko siya na optional ang consequences. Ang final screen ay nagpapakita ng summary ng changes. Credit access removed, automatic payments cancelled, PIN codes updated. Ang work ng 30 taon ng enabling undone sa 30 minuto ng methodical clicking. Save changes. Sa labas ng aking office window, ang suburban evening ay nagpapatuloy ng peaceful RAYTM nito. Ang mga crews ay nag-grill ng dinner sa kanilang backyard. Si GNG Santos ay naglalakad ng kanyang maliit na aso sa aming mailbots. Normal families na nabubuhay ng normal lives. Marahil hindi dealing with adult children na nagpapadala ng live snakes bilang Father's Day gifts. Nag-click ako ng save. Ang confirmation ay lumitaw agad. Account changes processed. Updated information will be available immediately. Yumuko pabalik sa aking leader desk chair. Nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa mga taon pagdating kay Maria. Control. Hindi ang desperate. Reactive scrambling upang ayusin ang kanyang latest crisis. Pero ang calm authority ng magulang na sa wakas ay naalala na ang pag-ibig ay minsan nangangailangan ng pagdanggi. Bukas umaga, matutuklasan niya na ang kanyang financial safety net ay na-remove. Ang kanyang credit card ay declined. Ang kanyang automatic payments ay bounce. Ang kanyang assumed access sa aking resources ay simpleng matatapos. Sa unang pagkakataon sa dekada, ang consequences ng kanyang choices ay magiging entirely kanyang sariling responsibility. Ang phone sa aking desk ay nanatiling tahimik. Pero alam ko na hindi ito magtatagal. Dumating ang umaga na may unusual peace. Nakaupo ako sa aming kitchen table na may cap sa newspaper. Pinapanood ang sunlight filter sa herb garden ni Rosa sa windowsill. Sa unang pagkakataon sa mga taon, walang anxiety tungkol sa potential financial emergencies. Walang dread ng manipulative phone calls. Si Rosa ay gumagalaw ng tahimik sa kusina. Nagre-refill ng aking coffee cup na may comfortable efficiency ng 38 taon ng shared mornings. Walang tanong siya tungkol sa aking evening sa office. Pero ang kanyang slight smile ay nagmumungkahi na perpektong naunawaan niya kung ano ang aking na-accomplish. Ang phone ay tumunog sa 8:15 minuto. Lumitaw ang pangalan ni Maria sa caller ID. Eksakto katulad ng inaasahan. Pinatunog ko ito ng 2 pang beses bago sumagot. Ginagamit ang extra seconds upang i-center ang sarili. Magandang umaga, Maria. Tatay, ano ang ginawa mo? Hindi gumagana ang aking card. Ang kanyang boses ay tumama sa akin na parang physical assault. Shrill na may panic. Sinubukan kong bumili ng groceries at declined ito. Ang automatic payment
para sa aking car insurance ay bounce. Ano ang nangyayari? Humigop ako ng kape bago sumagot. Maria, alam ko na ipinadala mo sa akin ang Father's Day gift na iyon. Humaba ang katahimikan sa ilang heartbeats. Nang magsalita siya muli, ang kanyang boses ay nag-shift mula sa panic patungo sa defensive fury. Nawala ka na sa isip. Paano mo ako ma-set up ng ganito? Set her up. Hindi ano ang pinagsasabi mo. O ano ang Father's Day gift? Ang babaeng nagpadala sa akin ng ahas ay inaakusahan akong mag-set ng traps. Ang kanyang reaction ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Wala akong ginawa, kalmado na sabi ko. Simpleng tumigil ako sa pagbayad para sa iyong irresponsibility. Ito ay insane. Hindi mo ako maaring cut off ng walang warning. May bills ako, obligations, responsibilities. Responsibilities. Pinatagal ko ang salita sa pagitan namin. Katulad ng responsibility na tratuhin ang iyong mga magulang na may basic respect. Katulad ng responsibility na hawakan ang iyong sariling finances sa halip na umasa sa akin. Si Rosa ay tumigil sa kanyang morning routine upang panoorin ang aking mukha. Binabasa ang aking expressions para sa signs ng stress. Pero remarkably calm ako. Halos detached mula sa hysteria ni Maria. Tatay, pakiusap, hindi mo naunawaan. Si Juan at ako ay struggling ngayon. Ang apartment rent ay due at ang aking car payment. Ang iyong car payment na binabayaran ko sa loob ng 2 taon. Ang iyong apartment rent na lumalabas sa aking account bawat buwan. Marahil oras na maunawaan mo kung ano ang actual financial responsibility. Fine. Gusto mong maglaro. Ang kanyang boses ay tumaas sa pitch na mag-alala sa akin kahapon. Huwag umasa na makita ang iyong mga apo sa malapit na panahon. Si Emma at Jeke ay hindi na maalalaka sa oras na. Maria. Pinutol ko siya ng tahimik na firmness. Tumigil na ang mga banta na iyan kahapon umaga. Ang phone ay tahimik maliban sa kanyang rapid breathing. Halos marinig ko siyang nagrekalibrate. Naghahanap ng manipulation tactic na palaging gumana noon. Hindi ko mabelieve na ginagawa mo ito sa akin. Bulong niya. Nag-switch sa victim voice na nagbukas ng aking wallet ng maraming beses. Anak mo ako. Struggling ako. At sa halip na tumulong sa akin, pinaparusahan mo ako para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Isang bagay na hindi ko ginawa. Wala pa ring direct denial. Walang confusion tungkol sa gift na binanggit ko. Simpleng blanket deflection ng isang taong alam eksakto kung ano ang ginawa niya at galit sa pagharap sa consequences. Ang iyong struggle ay hindi aking responsibility, sabi ko. Ang iyong choices ang lumikha ng iyong situation. Ang iyong choices ang nagpadala ng package na iyon. Ang iyong choices ang magdedetermine kung ano ang susunod. Ridiculous ka. Isang maliit na prank at lubos kang mawala sa isip. Isang maliit na prank. Naroon na. Hindi lubos na confession. Pero sapat na malapit upang kumpirmahin kung ano ang na-reveal na ng kanyang panicked overreaction. Nagpadala siya sa akin ng live snack bilang maliit na prank. At ngayon inaasahan na ipagpatuloy ko ang pag-fund ng kanyang lifestyle. Ang prank na may dangerous animal ay hindi maliit, Maria. At ang ama na nag-cut off ng financial support pagkatapos ng 30 taon ng enabling ay hindi nawawala sa isip. Sa wakas ay natagpuan ito. Ang kanyang boses ay naging arctic. Hindi pa tapos ito, matanda. Iniisip mo na makokontrol mo ako sa pamamagitan ng pagkontrol ng pera. Makikita natin. Namatay ang linya. Maingat kong inilagay ang phone at tiningnan si Rosa, na pinanood ang buong usapan na may growing admiration. Ang morning sunlight ay dumadaloy pa rin sa kanyang herbs. Ang kape ay tasty pa rin ng perpekto. Darating siya rito, tahimik na sabi ni Rosa. Tumango ako, marahil kasama si Juan. Gusto nilang ipagpatuloy ang usapang ito ng personal. Handa ka ba para roon? Seryoso kong iniisip ang tanong. Handa ba ako para sa aking anak na babae na dumating sa aming bahay na may kanyang unemployed husband? Humihingi ng access sa pera na hindi niya kinita, nagbabanta ng mga apo na ginamit na niya. Sabi ko, sa tingin ko handa na ako. Ang tunog ng car engine na umungal sa aming driveway ay sumira sa morning calm. Sumitsit ang mga gulong sa aspalto habang ang vehicle ay biglang tumigil. Sinundan ng sharp slam ng 2 car doors. Si Rosa at ako ay nagpalitan ng glance. Pareho naming alam kung sino ang dumating. Mabilis na hakbang ang lumakad sa aming front walkway na may determined RAYTM. Ang doorbell ay tumunog ng 1 beses, matalim at demanding. Pagkatapos agad muli nang walang sumagot ng sapat na mabilis. Dahan-dahan akong tumayo, remarkably calm sa kabila ng approaching storm. Manatili rito, tahimik na sabi ko kay Rosa. Hindi. Ang boses niya ay may unexpected strength. Sama-sama tayo rito.
Ang doorbell ay nagbigay daan sa aggressive knocking. Lumakad ako patungo sa front entrance at binuksan ito upang makita si Maria at Juan na nakatayo sa aming porch na parang two-person army ready for battle. Namula ang mukha ni Maria na may galit. Ang kanyang buhok ay disheveled na parang nagbihis ng hastily at nagdrive rito sa fury. Si Juan ay lumubog sa likod niya. Ang kanyang ekspresyon ay dark na may malis na hindi ko pa nakikita na itinuro sa akin noon. Tatay. Ang boses ni Maria ay vibrating na may barley-controlled rage. Kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo ngayong umaga. Nanatili ako sa doorway, hindi inimbitahan silang pumasok. Sa tingin ko malinaw ako. Malinaw. Malupit siyang tumawa. Nawala ka sa isip. Hindi mo ako maaring cut off dahil sa ilang ridiculous misunderstanding tungkol sa Father's Day package. Kahit ngayon, nakatayo sa aking doorstep na humihingi ng pera, hindi niya kayang aminin kung ano ang ginawa niya. Walang misunderstanding, Maria. Ipinadala mo sa akin ng ahas. Tumugon ako ng appropriately. Si Juan ay lumapit. Ang kanyang bulk ay napuno ng higit sa doorway. Tingnan mo, matanda. Marahil hindi mo ito naisip ng maayos. Si Maria ay may expenses, responsibilities. Kailangan ng mga bata ng mga bagay. Mga bata na ang ina ay nagbabanta na itago mula sa kanilang mga lolo at lola kapag hindi nakakakuha ng pera. Sagot ko ng evenly. Nagkontort ang mukha ni Maria na may desperate fury. Fine. Gusto mong maglaro ng hardball. Hindi mo na makikita ang iyong mga apo. Si Emma at Jeke ay lalaki na alam ang kanilang lolo na pinili ang pera kaysa sa pamilya. Ang mga salita na minsan ay aking greatest fear ay ngayon powerless laban sa clarity na nakuha ko. Tiningnan ko ang aking anak na babae at nakita hindi ang batang pinalaki ko. Pero ang manipulative stranger na naging siya. Maria, tahimik na sabi ko. Hindi yan banta. Iyan ay blessing. Kumpleto ang shock sa kanyang mukha. Hindi ito ang response na inaasahan niya. Hindi ang devastating blow na palaging nagdala sa aking mga tuhod noon. Bumagsak ang bibig ni Juan. Ikaw. Ano? Na-stammer si Maria. Kung ikaw ang uri ng tao na gumagamit ng mga bata bilang weapons laban sa kanilang mga lolo at lola, marahil mas mabuti na hindi sila ma-expose sa ganitong uri ng manipulation habang bata pa sila. Nag-shift ang ekspresyon ni Juan sa mas dark. Lumapit siya ng sapat na malapit na naamoy ko ang galit na nagraradyote mula sa kanya. Alam namin kung saan ka nakatira, matanda. Sabi niya, ang kanyang boses ay low at menacing. Alam namin ang iyong routines, iyong schedule. Baka gusto mong muling isaalang-alang ang iyong position. Naramdaman ko si Rosa tense sa likod ko. Pero nanatili akong perfectly still. Nagbabanta ka ba sa akin, Juan? Sinabi ko lang na ang family relationships ay gumagana sa dalawang paraan. Gusto mong cut us off. Fine. Pero huwag umasa na simpleng mawawala kami ng tahimik. Actually, sabi ko, iyan eksakto ang inaasahan ko. At kung pipiliin mong hindi mawala ng tahimik, iyan ay nagiging matter para sa pulisya sa halip na family negotiation. Hinawakan ni Maria ang braso ni Juan. Marahil nararamdaman na siya ay pushing sa territory na maaring magkaroon ng legal consequences. Pero ang kanyang touch ay hindi nag-calm sa kanya. Mukhang nag-fuel ito ng kanyang aggression. Iniisip mo na sobrang smart ka. Patuloy ni Juan. Iniisip mo na ang pag-cut off ng aming pera ay ginagawa kang powerful. May ibang ways upang makuha kung ano ang kailangan namin. Sigurado ako mayroon. Sumang-ayon ako. Katulad ng pagkuha ng jobs, halimbawa, novel concept. Pero ang mga tao ay sumusuporta sa kanilang sarili sa pamamagitan ng employment sa loob ng centuries. Hindi pa tapos ito, sisitsit ni Maria, ang kanyang desperation ay nagiging pure venom. Pagsisisihan mo ang pagtrato sa amin ng ganito. Ang pamilya ay hindi nag-iwan sa pamilya at magkakaroon ng consequences. May consequences na, sabi ko, nabubuhay kayo nito ngayon. Tinitigan nila ako sa mahabang sandali. Marahil sa wakas na unawaan na walang amount ng threats, guilt, o manipulation ang magre-restore ng kanilang access sa aking resources. Ang lalaki na gumugol ng 30 taon na kanilang personal bank ay simpleng saado. Nang walang isa pang salita, si Maria ay umikot sa kanyang heel at mabilis na lumakad pabalik sa kanilang kotse. Sumunod si Juan, pero hindi bago bigyan ako ng isa pang menacing look. Pinanood ko silang umalis. Ang kanilang car engine ay revving ng unnecessary loud. Tanging nang mawala ang kanilang tail lights, ay isinara ko ang front door at lumingon kay Rosa. Maputla ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay may isang bagay na hindi ko nakita sa mga taon. Pride. Kailangan nating legal advice. Sabi ko.
Dumating ang gabi na may quiet normalidad na naging precious sa aming bahay. Si Rosa at ako ay nakaupo sa aming kitchen table pagkatapos ng dinner. Ang domestic routine ay nagbibigay ng comfort pagkatapos ng chaos ng umaga. Humigop siya ng chamomile tea habang inaalagaan ko ang aking second cup ng kape. Pareho naming pinoproseso ang events ng araw. Ang kusina ay palaging aming sanctuary para sa serious conversations. Dito namin tinalakay ang pagbili ng bahay, pagpaplano para sa retirement, pag-usapan ang concerns tungkol sa early struggles ni Maria sa pera. Ngayon ito ay nagsisilbing lugar kung saan namin iniisip ang complete breakdown ng aming family relationship. Patuloy kong iniisip noong siya ay 8. Tahimik na sabi ni Rosa. Alalahanin mo ang Mother's Day breakfast na ginawa niya. Burnt toast at orange juice na may sobrang pulp. Pero sobra siyang proud. Naalala ko si Maria sa kanyang pink pajamas na nakatayo sa kitchen stool upang maabot ang counter. Determined na sorpresahin kami ng breakfast in bed. Ang memory ay mukhang kabilang sa ibang pamilya ngayon. Gumuhit siya ng mga pictures sa amin, sabi ko. Stick figures ng aming pamilya na naghawak-hawak ng kamay. Itinago ko sila sa aking office desk drawer sa loob ng mga taon. May ilan pa rin ako sa memory box sa itaas. Ang boses ni Rosa ay may maternal grief. Guillermo, siya pa rin ang aming anak na babae sa kabila ng lahat ng nangyari ngayon. Ang mga salita na inaasahan ko buong araw. Instinct ni Rosa na mag-help, maghanap ng middle ground, somehow mag-restore ng nasira. Isa ito sa qualities na nahulog ako sa pag-ibig. Ang unwavering belief na ang families ay maaring overcome anything. Rosa, malumanay na sabi ko, tumawid siya sa line. May isa pa akong step na gagawin. Ang kanyang tikop ay huminto halfway sa kanyang lips. Anong uri ng step? Tiningnan ko ang mukha ng aking asawa. Nakikita ang concern roon. Ang hope na anuman ang pinaplano ko ay maaring magbalik sa aming anak na babae sa halip na itulak siya ng mas malayo. Paano ko maipapaliwanag na ang pagbalik sa kanya ay hindi na ang goal? Isang permanent, sabi ko. Isang bagay na nagtiyak na ang morning scene na ito ay hindi na mangyayari muli. Pinag-uusapan mo ang pagbabago ng will. Hindi ito tanong. Kilala ko ni Rosa ng sapat upang sundan ang aking thought process. Maunawaan na legal protection ang tanging solution na natira, among other things. Tahimik siya sa mahabang sandali, wrestling sa implications. Ang pagbabago ng aming estate planning ay higit pa sa financial decision. Ito ay formal acknowledgement na ang aming anak na babae ay hindi na trustworthy. Ang mga apo, sabi niya sa wakas. Si Emma at Jeke, mas mabuti na hindi matuto na ang pag-ibig ay maaring bilhin gamit ang pera. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng table. Rosa, ang ginawa niya ngayon ay hindi desperation. Ito ay calculated cruelty. Ang ahas, ang mga banta, ang manipulation. Iyan ang pinili niyang maging. Pero kung completely namin siyang cut out, pinoprotektahan namin ang aming sarili mula sa future abuse. Pinoprotektahan namin ang aming marriage mula sa constant managing ng kanyang crisis. Pinoprotektahan namin ang aming retirement mula sa slowly drained away ng isang taong nakikita kami bilang resource sa halip na parents. Pinisil ni Rosa ang aking kamay. Ang kanyang thumb ay tracing sa aking knuckles. Sa gesture na nag-comfort sa akin sa dekada ng smaller challenges. Hindi ito smaller challenge, though. Ito ang end ng isang fundamental. Matitigil ba siya? Tanong niya. Kung babaguhin mo ang lahat legally, matitigil ba siya sa wakas na iwan kami ng mag-isa? Alisin nito ang kanyang incentive para sa contact. Walang access sa pera, walang inheritance na protektahan, walang leverage na panatilihin. Kailangan niyang maghanap ng ibang tao na manipulahin. Ang pragmatism nito ay mukhang cold pero necessary. Si Maria ay lilipat sa easier targets. Mga tao na hindi pa natuto na kilalanin ang kanyang patterns. Kinamumuhian ko na dumating ito rito. Bulong ni Rosa. Gayon din ako. Pero hindi ko gagastusin ang aming natitirang taon na hostage sa threats at manipulation. Hindi ko siya papayagang sirain kung ano ang aming itinayo ng magkasama. Sa labas ng aming kitchen window, ang suburban evening ay nagpapatuloy ng peaceful RAYTM nito. Ang mga crews ay naglalakad ng kanilang aso. Si GNG Santos ay nagdidilig ng kanyang hardin. Normal people na nabubuhay ng normal lives. Kailan mo ito gagawin? Tanong ni Rosa. Bukas umaga. Tatawagan ko si Margaret Summers first thing. Hawak niya ang aming legal work sa loob ng 15 taon. Alam niya eksakto kung ano ang kailangan gawin upang gawin itong ironclad. Dahan-dahan tumango si Rosa, tinatanggap ang inevitable. Kahit ito ay sumisira sa kanyang puso. At kung malaman ni Maria, malalaman niya sa wakas. Pero sa oras na yon ang legal protections ay nasa lugar na.
Ang kanyang galit ay hindi na makakatouch sa amin. Tumayo ako mula sa table. Dinadala ang aming empty cups sa lababo. Sa likod ko, narinig ko ang tahimik na sigh ni Rosa. Hindi disagreement, pero grief para sa anak na babae na nawala namin. Bukas, gagawin ko ang final step na iyon. Ngayong gabi ay hahawakan ko ang aking asawa at payagan siyang magmourn sa pamilya na inakala naming tayo. Ang law office ni Margaret Somers ay nasa third floor ng Granite Building sa bayan. Ang mga walls nito ay lined na may legal volumes na nagsasalita ng 15 taon na pinoprotektahan ang families katulad ng amin. Nakaupo ako sa tapat ng kanyang mahogany desk na may Manila folder ng documents. Mas calm kaysa sa nakaraang linggo. Guillermo, sabi niya, inaalis ang kanyang reading glasses. Nang tumawag ka ngayong umaga, binanggit mo ang pangangailangan ng comprehensive legal protection. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Hawak ni Margaret ang aming wills, property transfers, at estate ng ina ni Rosa. Kilala kami niya bilang stable couple na nagpaplano ahead at nagbabayad ng bills promptly. Ang aking ilarawan ay mukhang ibang pamilya ng lubos. Ipinapaliwanag ko ang inheritance argument, ang snake delivery, ang blocked credit cards, ang threatening confrontation kahapon. Nakikinig si Margaret ng walang interruption. Paminsan-minsan gumagawa ng notes. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging more serious sa bawat detail. Sinabi ni Juan, alam nila kung saan kami nakatira. Alam ang routines, conclude ko. Mukhang direct threat ito. Inilagay niya ang kanyang pen at yumuko pabalik. Guillermo, ito ay higit pa sa family disagreement. Inilalarawan mo ang harassment at intimidation. Kailangan nating address ito sa multiple fronts. Iyan ang inaasahan kong sabihin mo. Hinugot ni Margaret ang fresh legal pad. Magsimula tayo sa iyong will. Binanggit mo ang pag-restructure ng inheritance. Gusto kong ang aking pera ay mapunta sa education ng aking mga apo. Hindi sa kasino ng aking anak na babae, sabi ko. Wise decision yan, Guillermo. Ang kanyang boses ay may professional warmth. Maaari tayong lumikha ng educational trust fund na nagbibigay para sa schooling nina Emma at JK, college expenses, at legitimate educational needs habang pinipigilan ang access ng kanilang parents. Inoutline niya ang framework. Independent trustee ang mag-manage ng funds. Nagre-release ng pera lamang para sa documented educational expenses. Si Maria at Juan ay walang access, walang control, walang ability na manipulahin ang inheritance ng mga bata. Paano si Rosa? Tanong ko. Fully protected, syempre. Ang bahay, inyong retirement accounts, kanyang security. Walang nagbabago roon. Ito ay nakakaapekto lamang sa maaring mapunta kay Maria. Susunod ang restraining order documentation. Binuksan ni Margaret ang bagong file at sistematikong nai-record ang confrontation kahapon. Ang threatening language, ang escalating pattern na culminated sa actual intimidation. Ang snake incident ay particularly concerning, sabi niya, mabilis na sumusulat. Ang paggamit ng live animals upang takutin ang elderly parents ay nagpapakita ng planning at malis na siniseryoso ng courts. Gaano katagal ang process na ito? Ang will modifications ay maaring finalized sa loob ng linggo. Ang restraining order ay maaring filed ngayon. Kapag granted, ang anumang kontak mula kay Maria o Juan ay nagiging legal matter sa halip na family dispute. Naramdaman ko ang isang bagay na release sa aking dibdib. Tension na dinadala ko sa mga buwan. Ang weight ng perpetually available para sa krisis ni Maria. Nang walking on eggshells upang iwasan ang triggering ng kanyang threats, ng enabling destructive behavior, lahat ay nagtatapos. May isa pa, sabi ni Margaret. Based sa inilarawan mo, inirekomenda kong i-document ang lahat para sa potential future legal action. Panatilihin ang records ng anumang attempts na makipag-contact, anumang violations, anumang attempts na involve ang mga apo. Iniisip mo na magiging worse bago maging better. Ang mga taong gumagamit ng manipulation at threats ay hindi karaniwang graceful na tumatanggap ng boundaries. Kapag natuklasan ni Maria na siya ay cut out sa iyong will at served na may restraining order, ang kanyang reaction ay maaring significant. Pero hindi na ako natatakot roon. Sa legal protection sa lugar, ang kanyang galit ay ididirekta sa system na design na humawak ng such behavior, hindi sa dalawang elderly parents na sinusubukang mag-enjoy ng retirement. Ang assistant ni Margaret ay nagdala ng prepared documents. Habang pinirmahan ko ang aking pangalan sa bawat page, naramdaman ko ang satisfying finality ng decisions made at implemented. 30 taon ng financial enabling ay officially nagtatapos. Ang aming bahay ay legally protected mula sa harassment. Ang restraining order ay dapat approved sa end ng business ngayon. Sabi ni Margaret ang court officers ay magsiserve kina Maria at Juan sa umaga bukas.
Pagkatapos noon, ang anumang kontak sa iyo o Rosa ay nagiging criminal matter. Tumayo ako upang umalis, nakipaggamay sa babaeng tumulong sa akin na reclaim control ng aking sariling buhay. Sa labas ng kanyang office windows, ang city ay nagpapatuloy ng normal RYTM nito. Guillermo, tawag ni Margaret habang naabot ko ang pinto niya. Gumawa ka ng tamang mga pili. Ang kaligtasan at seguridad ng iyong pamilya ay unang-una. Tumango ako, itinago ang folder sa ilalim ng aking braso. Bukas umaga, matutuklasan ni Maria na ang manipulation ay hindi na option. Ngayong gabi, si Rosa at ako ay matutulog ng mapayapa. Alam na ang batas ay sa wakas na sa aming panig. 2 araw ang lumipas sa pinakamapayapang katahimikan na naranasan ko sa mga taon. Si Rosa at ako ay bumalik sa comfortable routines na palaging na-interrupt ng crisis ni Maria. Morning coffee nang walang dread ng phone calls. Afternoon walks nang walang checking ng missed messages. Evening dinners nang walang pagtalakay ng latest financial emergency. Sa Huwebes ng hapon, tumawag si Margaret upang kumpirmahin kung ano ang inaasahan ko. Guillermo, na-deliver ang mga dokumento sa 2 oras 15 minuto ngayon. Paihong si Maria at Juan ay na-serve na may restraining order. At natanggap nila ang copies ng will modifications. Tapos na. Nagkasalamat ako sa kanya at nag-hang up. Pagkatapos ay tahimik na nakaupo sa aking upuan sa loob ng ilang minuto. Sa labas ng aming bintana, si GNG Santos ay nagtatanim ng spring flowers sa kanyang hardin. Ang mga anak ng mga Cruz ay nagbibisikleta sa Sidewal. Normal na suburban life, nagpapatuloy ng peaceful RYTM nito. Na-deliver ang mga papeles. Tanong ni Rosa mula sa kitchen doorway. Ngayong hapon, kumpirmado ko. Tapos na. Lumapit siya at nakaupo sa tabi ko. Hinawakan ang aking kamay sa kanyang kamay. Hindi namin kailangang talakayin kung ano ang maaring reaksyon ni Maria. O kung susubukan niyang makahanap ng ways around sa legal barriers na itinayo ni Margaret. Malinaw ang batas. Comprehensive ang protections. At sa unang pagkakataon sa 30 taon, kami ay truly free mula sa kanyang manipulation. Iniisip ko ang anak na babae na pinalaki ko. Ang maliit na batang gumuhit ng stick figure families at gumawa ng breakfast in bed sa special occasions. Ang batang iyon ay lumaki sa isang taong nagpadala ng live snacks sa kanyang ama at nagbabanta na weaponize ang kanyang mga apo laban sa kanya. Ang transformation ay gradual ng sapat na gumugol ako ng dekada na gumagawa ng excuses para sa increasingly unacceptable behavior. Pero ang babaeng nakatayo sa aking doorstep na humihingi ng pera at gumagawa ng threats ay hindi isang taong kailangan ko pang enable. Ang legal documents ay lumikha ng boundaries na hindi kailanman may tatag ng love alone. Nakuha nila kung ano ang gusto nila. Hindi na ako bahagi ng kanilang buhay. Hindi nawala sa akin ang irony. Si Maria ay gumugol ng mga taon na nagbabanta na cut off ang aking access kina Emma at Jeke tuwing hindi ako sumunod sa kanyang financial demands. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang sariling escalating behavior, tinyak niya ang permanent separation na iyon, habang nawawala rin ang anumang claim sa inheritance na desperadong kontrolin niya. Si Emma at Jeke ay maibibigay sa pamamagitan ng kanilang educational trust fund. Pinamamahalaan ng professionals na hindi maaring manipulahin o banta. Ang kanilang college expenses, tutoring, books, legitimate educational needs, lahat secured ng walang pagbibigay ng access sa kanilang parents sa resources na napatunayan nilang hindi kayang pamahalaan ng responsible. Pinisil ni Rosa ang aking kamay. Sa tingin mo ba naunawaan niya kung ano ang nawala sa kanya? Malalaman niya, sabi ko. Ang restraining order ay nangangahulugan na anumang attempt na makipag-contact sa amin ay nagiging criminal matter. Ang will changes ay nangangahulugan na walang inheritance na ipaglalaban. Walang financial incentive na panatilihin kahit hostile contact. Kailangan niyang maghanap ng ibang tao na manipulahin. At kung nilabag niya ang restraining order, iyan ay nagiging problem ng police department, hindi namin. Sa loob ng 30 taon, ako ang safety net ni Maria. Nahuhuli ang bawat pagkakabagsak niya, habang wala siyang natutunan mula sa experience. Ibinenta ko ang aking classic car upang bayaran ang kanyang gambling debts. Sinakop ko ang kanyang rent nang mag-claim siya ng unexpected emergencies. Sumulat ako ng tseke pagkatapos ng tseke. Palaging naniniwala na sa oras na ito ay magiging iba. Ang krisis na ito ay ang huli. Ang ahas ay ang kanyang final communication sa akin. Lahat ng gusto niyang sabihin tungkol sa aming relasyon ay nasa kahon na iyon. Dangerous, venomous, designed na takutin at intimidate. Pero sa halip na ibalik ako sa compliance, itinulak ako nito sa office ni Margaret at sa legal protections na dapat ko nang hinanap taon na ang nakalipas. Habang ang araw ay lumulubog sa aming kitchen window,
Si Rosa at ako ay naghanda ng dinner na magkasama na may easy cooperation ng couple na hindi na nagdadala ng weight ng constant family drama. Walang phone calls na nag-interrupt sa aming usapan. Walang emergency texts na humihingi ng immediate financial rescue. Walang threats na nakabitin sa aming ulo tungkol sa access sa mga apo. Ang katahimikan ay profound, katulad ng silence pagkatapos ng mahaba, exhausting storm na sa wakas lumipas. Bukas ay gigising kami sa bahay na legally protected mula sa harassment. Ang aming retirement savings ay mananatiling intact, kumikita ng interest para sa aming sariling security sa halip na slowly drained ng choices ng ibang tao. Ang aming marriage ay magpapatuloy ng walang constant stress na managing manufactured crisis ng adult child. Nakuha ko muli ang aking role bilang ama na nagmamahal sa kanyang anak na babae nang sapat upang tanggihan na enable ang kanyang destruction sa sarili at iba pa. Legal boundaries ang pumalit sa emotional manipulation. Professional consequences ang pumalit sa family guilt. Ang batas ay nagbalik sa akin ng aking buhay. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa dekada, matutulog ako nang walang iniisip kung magkano ang cost ng krisis bukas. Kung gusto mo ang story na ito, pakilusap like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impressions ng story na ito sa comments. Upang makinig sa susunod na story, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.